Kasama ang mga eksperto, tuloy pa rin ang aming misyon para kumpirmahin kung blue hole nga ang matatagpuan sa Romblon. Nandito na tayo sa spot kung saan matatagpuan yung blue hole. Ito, medyo maalon. Kahit na malapit tayo sa shore, medyo maalon. So, posibleng malakas ang kuryente sa ilalim. Papasok ngayon yung tide. So, definitely, medyo makuryente yung pagbaba natin. Okay naman yung vis. Medyo ano lang. Siyempre, kakaiba itong bababain natin. So, medyo may konti lang akong konting. So, wish us luck na lang. Sana makakuha tayong magandang footage at makita natin yung mga tinatagong sikreto na itong blue hole na to. Ito ang unang blue hole na formal na maidodokumento sa Pilipinas kung magkakataon. Pagbaba natin, ramdam ko na kagad yung lamig ng tubig ng area. Siguro talagang this time of the year, malamig lang talaga yung katubigan dito. I guess that goes for any other place dito sa bansa natin. Pero iba lang talaga yung lamig doon sa blue hole. Sinalubong kami ng isang malawak na bahura. Hanggang sa narating namin ang isang malaking butas. When we reach the lip ng hole, kita mo na agad yung vertical na pababa and sobrang ganda lang. Kung malakas daw ang agos sa loob ng butas, may kakayahan itong itulak kami pataas sa isang iglap. Posible magdulot ito ng decompression sickness o sakit na delikado sa katawan ng sino man diver kung bigla-bigla ang kanyang pag-angat. Nung medyo nag-hover na ako dun sa taas ng blue hole, medyo parang feeling mo lumilipad ka ng ganun. Of course, siyempre you have to be careful kasi nga may kuryente, you don't know kung paano kayo tutulak ng kuryente kasi kung nandun ka sa loob at biglang tumulak ang kuryente pataas, paano mo kukontrolin yung pag-angat mo? Hindi ka naman pwede umangat kagad, magkaka-bends ka, di ba? Extra caution lang ang pre-practice namin ng group and we just made sure na everyone is safe. Tumambad sa amin ang isang lagusan na hindi abot ng liwanag. I guess the combination ng depth at saka yung topography ng loob ng cave, yun yung medyo parang it took me a while to parang medyo adjust to it dahil at that depth, medyo iba na yung pressure din. So definitely you're gonna feel some sort of pressure sa head mo. And the topography sa loob ng cave, medyo hindi siya even. So it took me a while to find kung a reference point ko saan pwede ko i-balance yung sarili ko. Medyo parang may konti akong hilo na ramdaman. May isang area dito na parang maliit lang na cavern. Sarado siya, walang tagusan, na madilim talaga, na hindi nasisinaga ng araw. Kasi yung liwanag ng araw lang nanggagaling lang doon sa hole, sa taas, sa surface ng blue hole, no? Nandito yung cavern. Ito madilim talaga. So we had to use yung mga lights namin, no? What's interesting about the ceiling ng cavern sa kisame, may mga butas pa na makikita mo that goes up again. Pero masyado nang restricted, masyado na. At saka may mga iba pa mga butas dito sa gilid-gilid niya that goes in. Pero it's gonna take a very technical kind of dive kung gusto mong silipin yung loob nun. And it's very restricted. Masikip talaga yung some of the holes are just, ganito lang talaga kalapad. So talagang it's a tight squeeze and matalas yung mga